we will lose him to the world if he becomes Pope. But of course, whatever the world needs and whatever the Spirit wants, so we surrender, So he will be a big loss to the Philippines, but big gain for the world. Day 2 ngayon ng Papal Conclave sa Vatican, Rome at habang umaandar ang oras, lalong tumitindi ang excitement ng mga deboto at ng buong mundo. Our very own Luis Antonio Cardinal Tagle ang isa sa mga paborito na maging bagong Santo Papa kung sakali siya ang magiging first Pope mula sa Asia. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radyo at 94.7 Mellow BFM. Ako naman si Willard Check. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at Sky Cable Channel 33. At ako naman si Corina Sanchez Rojas, nag-uulat ng live mula pa rin dito sa Vatican, sa Italia. Simulan na natin ang agenda. Black smoke pa rin matapos ang morning vote sa Day 2 ng Papal Conclave. Ang live update, tutukan. Impeachment complaint tinangkang ihain laban kay PBBM kaugnay sa pagpayag niyang arestuhin ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga pambato ng Pangulo na mamayagpag pa rin sa latest SWS Senatorial Preference Survey. Mga posibleng pasok sa Magic 12, alamin. Camille Villar, absuelto sa vote buying. Reklamo laban sa senatorial candidate, wala raw basihan ayon sa COMELEC. Pasig Congressional Bet Christian Sia dinisqualify ng COMELEC 2nd Division dahil sa bastos na single mom joke at body shaming. At Chinese bullying na naman sa West Philippine Sea. Navy at Coast Guard ng China hinarang at halos makipag-git-gitan sa barko ng Pilipinas. Okay, nandito pa rin tayo, naghihintay at Pinky and Willard, itim pa rin ang usok. Fumata Nero sa Italia. Itim ang usok na lumabas sa chimney ng Sistine Chapel ngayong umaga na dapat ay nakatakda ng alas 10:30 ng umaga. Pero tulad din ng nangyari sa amin kagabi na 2 oras halos kami naghintay, ngayon naman ay 1.5 oras na late ang paglabas ng usok at alas 12 na nga ng tanghali lumabas ang itim na usok pa rin mula sa chimney ng Sistine Chapel. Ang ibig sabihin nito, tulad ng sinasabi natin itong mga nakarang araw, ay ang ibig sabihin wala pang nakakakuha na iisang pangalan ng 2/3 vote sa mga kardinal na mga kandidato. Kailangan ng mga 89 votes mula sa 133 na mga botanteng kardinal para ikaw ay mahirang na Santo Papa. Mayroong 2 botohan dapat ngayong umaga, isa ng 10:30 at isa ay 12:30. So ngayon na late lumabas ang usok ng unang botohan. Palagay ko maya-maya pa lamang ay magkakaroon pa muli ng botohan na lalabasan pa rin ng usok. So, alamin natin kung ano ang mangyayari sa kabuuan ng araw dahil sa mamayang hapon may 2 botohan pa na nakalaan para dito nga sa kanilang pagpili ng bagong Santo Papa. So, aantabayanan natin ang buong araw para lamang maihatid sa inyo ng live ang magiging resulta kung ngayong araw na ito ang siyang takdang araw ng paglabas ng usok na puti o fumata bianca. Ayan. So, sa araw na ito, tulad ng kagabi, ay
Napakaraming tao, halos hindi makahulog karayom ang kabuuan ng St. Peter's Basilica. Kaya nalayo kami ng aming lugar ay dahil sa naka-jam ang lahat ng online at hindi tayo makapag-live mula sa ating kinaroroonan dati. Kaya't lumayo tayo ng medyo mahaba-habang mga metro mula sa Basilica. Tinatayang nasa 45,000 people ang dumalo mula sa media at mga turista at residente na nagbabantay dito sa harap ng Basilica. Sa ngayon, lahat sila ay nag-uuwian na o kakain na siguro sila sa iba't ibang mga restaurant dito at babalik na naman mamayang hapon para sa kanilang paghihintay ng bagong Santo Papa. So maya-maya magbabalik kami para sa iba pang mga update, ang mga eksena namin kagabi at mula kagabi hanggang ngayong umaga. Pinky and Willard. May desisyon na ang COMELEC sa disqualification cases at show cause orders ng ilang kandidato. Isang congressional bet ang disqualified habang absuelto ang isang tumatakbong senador. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Mula sa isang show cause order, disqualified na ang kontrobersyal na Pasig congressional candidate Christian Sia. Ayon sa resolusyon ng COMELEC 2nd Division, may sapat na ebidensya na lumabag si Sia sa anti-discrimination guidelines ng poll body. Matatandaang noong Marso, nag-viral ang isang video ni Sia na nagbiro tungkol sa mga single mom, pati ang pang-body shame umano ni Sia sa isa sa kanyang mga dating staff. Paglilinaw ng COMELEC, hindi pa final and executory ang disqualification at pwede pang mag-file ng motion for reconsideration si Sia. Pero ani COMELEC Chairman George Garcia, maging babala sana ito sa mga pasaway na kandidato. This is the first time na in-apply natin yung ating COMELEC resolution on anti-discrimination. Maganda po ito. Una, gusto natin ipakita na talagang seryoso ang kampanya ng COMELEC. Number two, kung ito man po ay saan makakarating, halimbawa lalo na sa Korte Suprema, gusto natin magkaroon din ng definitive ruling tungkol sa bagay na yan. Para naman sa Gabriela Women's Party List, maituturing na tagumpay ang diskwalifikasyon ni Sia. This is initial yet a significant win para sa mga kababaihan at sa mga solo parents, no? Reminder din ito sa mga kumakandidato na may malakas na kapangyarihan yung mga kababaihan at solo parents para sa hustisya at sa karapatan, dignidad at kagalingan ng mga kababaihan. Buwelta ni Sia, wala raw otoridad ang COMELEC na i-amend umano ang election laws. Kaya magsusumite umano siya ng motion for reconsideration sa loob ng 5 araw. Ngayong araw, 2 disqualification decisions din ang inilabas pa ng COMELEC. Denied ang motion for reconsideration ng Pilipinas Babangon Muli o PBBM Party List. Ayon sa resolusyon ng COMELEC Anbank, may sapat na basihan upang i-disqualify ang nasabing grupo dahil sa misrepresentation. Ang pakilala kasi ng PBBM Party List sa kanilang sarili, mga representante ng Calabarzon kahit na ang mga nominee nito ay mula sa Abra, Cagayan at Quezon City. Cancel din ang Certificate of Candidacy ni na Aurora Gubernatorial Candidate Gerardo Noveras at Vice Gubernatorial Candidate Christine Noveras dahil sa issue ng ineligibility. Samantala, absuelto naman si Senatorial Candidate Camille Villar sa show cause order na inihain sa kanya ng poll body. Matatanda ang inatasan ng COMELEC na sagutin ni Villar ang mga alegasyon ng vote buying sa isang campaign sortie sa Cavite. Naniniwala raw ang COMELEC Task Force on Kontrabigay na walang sapat na basihan para kasuhan ng election offense o DQK si Villar. Sa pinakahuling tala ng COMELEC, nasa mahigit 400 insidente ng vote buying at abuse of state resources ang iniimbestigahan ng poll body. Ayon kay Chairman Garcia, magsasagawa sila ng isang special Anbank session bukas upang mabigyan ng resolusyon ang mga nakabinbin pang kaso bago ang halalan sa Mayo 12. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionario News Channel. Namamayagpag pa rin ang mga pambato ni PBBM sa latest senatorial survey ng SWS. 8 sa alyansa ang pasok sa sinasabing Magic 12. Number 1 sa May 2 to 6 survey, si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Number 2 si Senador Bongo ng PDP Laban. Habang number 3 naman si dating Senate President Tito Soto. Sunod sina Senador Lito Lapid, Ben Tulfo at former Senator Ping Lacson. Rounding out the top 12 ay sina Abby Binay, De La Rosa, Camille Villar, Bong Revilla, Pia Cayetano at Amy Marcos.
Labas naman sa winning circle sina Manny Pacquiao, Willie Revillame at Ben-Hur Abalos. Isang impeachment complaint laban kay PBBM ang sinubukang ihain sa Kamara ngayong hapon. Hindi naman natinag ang meeting de avance ng Tingog Party List at ni House Speaker Martin Romualdez kasama ang alyansa senatorial slate ng administrasyon. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona live mula po dyan sa Tacloban City sa Leyte. Zandro, naihain ba yung reklamo laban sa Pangulo? Alam mo, Pinky, pasado alas 3 ng hapon kanina nang maglabas ng pahayag ang Duterte Youth Party List kaugnay sa inihahain nilang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ini-endorso ito ng party list kasama ang dati nitong kinatawan na si Ronald Cardema at ang asawa niyang si Marie Cardema. Ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay PBBM ay may kaugnayan sa pagpayag niya na matransfer si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga banyaga na ngayon nga ay nasa dahig. Yun nga lang, ipinabatid sa kanila na tanging si Secretary General Reginald Velasco ang maaring tumanggap ng reklamo. At Pinky, base nga sa impormasyon na nakuha natin, dahil walang nag-receive mula nga sa tanggapan ni SecGen Velasco, ay hindi opisyal na na-file ang impeachment complaint laban kay PBBM at ang mga Cardema ay babalik na lang ulit sa Martes. Duda naman si House Assistant Majority Leader Jude Asidre sa timing ng paghahain ng impeachment laban sa Pangulo. Well, ang tanong ko lang ho sa impeachment, may 2 linggo na lang ho pagkabalik namin ng session. Hindi ko alam kung may saktong oras pa. Hindi ko rin nababasa yung impeachment. Pero kaduda-duda na ito po ay i-file 4 na araw bago ang eleksyon. Sana ho ang ating mga kababayan ay tignan hindi po kandidato ang ating presidente at bakit kailangan gawin po ito sa kanya. Pinky, nandito rin sa Tacloban ang ibang kasali sa senatorial slate ng administrasyon at ayon nga kay re-electionist Senator Francis Tolentino, nasa Kamara pa itong bola para nga dito sa tangkang paghahain ng impeachment complaint at agree siya na questionable nga itong timing nito nga sinubukang ihain na impeachment complaint. Sa ngayon ay tuloy-tuloy itong meeting de avance. At kanina nga ay kumanta pa itong si Jessa Zaragoza at nag-perform din si Jong Hilario at isa rin sa panauhin ngayong gabi si Ariel Rivera. Pinky. Maraming salamat, Zandro Ochona live mula dyan sa Tacloban City sa Leyte. No show pa rin si Camille Villar sa alyansa sortie sa Bulacan. Pero ikinampanya pa rin siya ni PBBM. Ang mga pambato ng Pangulo naghahanda na rin sa kanilang meeting de avance. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Sa kanyang talumpati sa Bulacan Sports Complex Rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, muling pinuri ng Pangulo si Representative Camille Villar. Balot ng kontrobersya ngayon ang pamilya ng mambabatas dahil sa investigasyon sa mga reklamo sa kanilang kumpanyang Prime Water. Na dito po sa linya natin, meron po tayong mga tinatawag namin na the fighting women of Alyansa. Andyan po si Senator Cayetano, andyan po si Senator Binay, andyan po si Senator Villar, andyan po silang lahat. Sanay na po sila sa batasan. Yan po ang Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Hindi na po bagito sa pagsusulat ng mga batas. Sa kabila ng papuri ng Pangulo, no show pa rin sa second to the last sortie si Villar na iniendorso kamakailan ng karibal ng Pangulo na si Vice President Sara Duterte. Umalma naman ang mga estudyante ng Bulacan State University na pinagdausan ng press conference ng Alyansa. Hindi raw sila sinabihan sa okasyon. Bagay na kinondena ng mga estudyante ng pamantasan. Ayon naman kina Alyansa Senate Bets Erwin Tulfo at Ping Lacson, dapat hands-off sa politika ang mga eskwelahan.
Inaalam na ni Alyansa campaign spokesperson Toby Tiangco kung sino ang nag-organize ng inilunsad na pulong balitaan. Wala pa ring tugon o statement ang Bulacan State University tungkol sa issue. Sa ginawang news conference, kinwestiyon ni Makati City Mayor Abby Binay ang timing ng paglalabas ng desisyon ng Korte ng Taguig para i-take over ng lungsod ang health facilities sa mga Embo Barangay. Ani Binay, tanging ang territorial jurisdiction lamang ang sakop ng desisyon ng SC at hindi ang mga gamit na binili ng Makati. Nag-file sila ng bagong kaso Monday, pinasok na lang ang health center ng Tuesday, nag-open sila ng health center today, pero ang TRO nila ay hanggang Friday lang. I question the timing because the health centers have been in that condition for 1 year and 5 months. Bukas na ang meeting de avance ng mga pambato ni PBBM, ang kanilang 17th rally sa kabuuan ng 90-day campaign period. Gaganapin yan sa Mandaluyong, na baluarte ng pamilya ni Benher Abalos, na isa sa mga kandidato ng alyansa. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Nagsalita na ang isa pang kandidato tungkol sa kontrobersyang kinasasangkutan ni Davao Congressman Paulo Pulong Duterte. May hamon rin ang tumatakbong Vice Mayor ng Davao City. Ang detalye sa Agenda Report ni Edith Isidro. Ipinagbaya na ni Atty. Margarita Migs Nograles sa mga botante kung ano ang magiging tugon nila sa viral video ng kanyang katunggali na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Kita sa video ang pananakit ni Congressman Pulong sa isa umanong bugaw. Una na ring sinabi ng isa pang tumatakbong kongrehista sa Davao City na si Mags Maglana na kailangan ng due process para kay Duterte at sa complainant. Giniit niya na karapatan ng bawat panig na makuha ang hustisya sa nangyari. Pero kinundina ni Maglana ang kalakaran ng prostitusyon. Kinumpirma naman ng EFP na pinahintulutan ng COMELEC si Congressman Pulong na panatilihin ang isang security detail mula sa militar. Ayon na rin sa umiiral na election rules. Nakipag-ugnayan din sila sa PNP sa investigasyon. Kahapon, ipinag-utos ng PNP na sibakin ang 2 pulis na nagsisilbing bodyguard ni Duterte nang walang kaukulang permiso nung naganap ang insidente. Wala pang nilabas na bagong payag ang mambabatas ukol dito. May hamon naman si Bernie Alag sa 3 pang kapwa kandidato sa pagka-Vice Mayor sa Davao City, kabilang si Incumbent Mayor Baste Duterte. Isang public election debate at voluntary drug test bago ang election sa Lunes. Para ipakita daw na seryoso siya, nagpa-hair follicle at urine drug test siya nitong Huwebes ng umaga. We are doing this, ginawa natin itong drug test ngayon, hair follicle test, para may peace of mind po ang mga botante natin. Especially ang mga Davaoenyo, kasi maraming issue ngayon about drug use. So kung ginawa nating requirements sa mga driver natin, bus driver, taxi driver, jeepney driver yung drug test, I think mas maganda yung ating mga public officials. We are now driving a city, a local government. Importante na may peace of mind nating mga tao na sigurado tayo na hindi user yung ating mga public officials, especially mga elected officials. Dagdag pa ni Alag, may 2 congressional candidate na rin ang nagpa-drug test. At sana raw, sumunod pati ang mga tumaktakbong konsihal. Sa ngayon, hindi pa kumakasa sa hamon ni Alag si Mayor Baste. Para sa Agenda, Edith Isidro, Abante Radio Davao. Grande ang rally ng PDP laban sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. At inaasahan nga na dadalo sa kampanya si VP Sara. Yan ang Agenda Report ni Hana T. Live mula sa Liwasang Bonifacio. Hana? Willard, kahit nagbabadya ang ulan, Duterte ang sigaw ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Liwasang Bonifacio. Pasado 2:00 ng hapon, nagsimula na ang pre-show na puno ng kantahan at mga talumpati mula sa kanilang mga kaalyadong party list.
Una dyan ang PPP o Puwersa ng Pilipinong Pandagat Party List na ang first nominee ay si Harold Duterte. E Panaw Sambayanan, ang Bombero ng Pilipinas at ang Sagip Party List na pinangunahan ng anak ni Senatorial Bet Rodante Marcoleta na si Paulo. 20 years na po ako naglingkod bilang Chief of Staff po ng aking tatay na si Senatorial Dante Marcoleta. At kami po ay meron ng proven track record sa House of Representatives. Yung suporta at pagmamahal natin kay Tatay Digong, pwede natin ipadama yan ngayong Lunes. 63 po sa mga party list ang nakaupo sa kasalukuyang administrasyon. 41 po sa kanila ay nagboto para ma-impeach si VP Sara. Kaya ang sigaw natin, palitan ang mga party list na nakaupo. Sumunod namang nagtalumpati ang Bisayag Youth, Malasakit sa Bayanihan at ang Duterte Youth Party List Representative Ronald Cardema na kanina lang ay nagtangkang maghain ng impeachment complaint laban kay PBBM na responsable umano sa pag-aresto kay FPRRD. Sabay-sabay namang ipapakilala mamaya ang senatorial candidates na Duterte. Willard, sa huling survey ng SWS na sinagawa mula May 2 hanggang 6, 2 lang sa kanila ang pumasok sa Magic 12. Sina Senador Bato de la Rosa at Bongo na consistently rin ay nangunguna sa iba't ibang surveys. Susundan yan ng speeches nila at ang talumpati ni PDP Laban President at Senador Robin Padilla at inaasahan ang paglitaw ng bunso ni FPRRD na si Ketty. At maya-maya lang inaasahang darating na rin si Vice President Sara Duterte para magpaabot ng kanyang last message. At Willard, sa gitna ng pressure sa survey habang papalapit ang midterm polls kasabayan ng mga isyong kinakaharap ng pamilya Duterte ngayon, tuloy lang ang pagsusumikap ng PDP para iparamdam ang lakas, apela at loyalty sa kanilang base hanggang sa huling araw ng kampanyahan. Yan ang latest sa PDP Laban Campaign Trail dito sa Liwasang Bonifacio. Balik sa iyo, Willard. Maraming salamat sa iyo, Hannah T. Nag-ulat ng live mula sa Maynila. PBBM may pakiusap sa mga OFW ngayong eleksyon. Susunod yan sa agenda. At traffic check muna tayo ngayong Huwebes sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane, moderate naman ang southbound lane. Nandito pa rin po tayo sa harap ng St. Peter's Basilica dito po sa Batikano at kaklaruhin ko lamang po yung aming ulat kanina tungkol sa botohan ngayong pangalawang araw dito sa conclave. Dahil sa hindi nakakasunod nga sa takdang oras na ng labas ng usok sa mga pahayag sa media ng Vatican, medyo marami po ang nalilito kung ang itim na usok kanina ay mula sa una o sa pangalawa ng botohan. Linawin natin, nakadalawang botohan na ang 133 kardinal ngayong umaga. Napaaga kasi ang kanilang pangalawang botohan at lumabas ng bago mag-12 ang itim na usok mula sa chimney na dapat ay 12:30 ng tanghali. Kaya't ang ibig sabihin nito, Willard and Pinky, 2 beses pa rin bigo ang mga kardinal na makaboto ng 2/3 para sa iisang pangalan sa mga kandidatong kardinal. Sa pangatlong botohan dito po sa conclave mula kagabi ay wala pa ring bagong hirang na Santo Papa. Ang susunod po na botohan ay mamayang 5:30 ng hapon dito po sa Roma na dyan naman sa Pilipinas ay 11:30 ng gabi. At magkakaroon ng pangalawang botohan mamaya 7:30 naman ng gabi dito sa Roma at 1:30 a.m. sa Pilipinas. Pero syempre hindi natin masasabi kung sila'y makakasunod kasi kung hindi sila late, sila naman ay napapaaga ng labas ng usok. Samantala,
Nakakatatlong tayo na po tayo dito sa harap ng St. Peter's Basilica sa paghihintay ng puting usok o Fumata Bianca na pasabi sa mundo na may bago ng hirang na Santo Papa. May binibigay silang mga takdang oras ng paglabas ng usok ng ibig sabihin ay maaga pa lang ay nagbobotohan na sila. Narito po ang mga eksena namin sa unang dalawang paghihintay o vigil kagabi at kaninang umaga. Itim ang usok, Fumata Nero sa Italiano. Dito po, pasado alas 9 ng gabi sa Roma at pasado alas 3 ng umaga naman dyan sa Pilipinas. Pagkatapos ng halos 3 oras ng paghihintay, dito po sa tapat ng Basilica ay lumabas na ang usok mula sa chimney ng Sistine Chapel. Ang ibig sabihin po nito ay walang iisang pangalan ng lahat ng mga kardinal na botante at kandidato ang nakakuha ng 2/3 vote o kaya ay 89 na boto mula sa 133 na kardinal na botante sa kanilang conclave o botohan. Mga alas 5 pasado na ng hapon nakapasok ang mga kardinal sa makasaysayang kapilya kaya siguro nagtagal din ang kanilang botohan. At ngayon lumabas na nga ang usok na itim. Nang ibig sabihin wala pa po silang napipiling Santo Papa. Ang ibig din sabihin po nito ay magbabalik na naman ang mga botanteng kardinal sa Sistine Chapel bukas ng alas 10:30 ng umaga sa oras ng Roma at 4:30 p.m. naman sa oras ng Manila. Kung wala pa rin po silang makukuhang 2/3 vote para sa iisang pangalan, wala pong lalabas na usok. Ang ibig sabihin yan, babalik na naman po ang lahat ng mga taong ito para siyang dagat ng tao at ang lahat ng media para umabang na naman sa pangalawang botohan sa umaga. Kung wala pa ring mapipiling Santo Papa sa dalawang botohan sa umaga ay magbabalik na naman ang mga kardinal sa dalawa na namang botohan ng alas 5:30 ng hapon dito sa Roma at 11:30 p.m. naman sa Pilipinas. Ayan. So kung wala pa rin, wala ring usok at 7 p.m. naman ang susunod na namang boto sa pangalawang araw. So ang ibig po sabihin, 4 ang botohan, 2 sa umaga, 2 sa hapon, bukas, ngunit 2 beses lamang magkakaroon ng usok kung wala pa rin silang mapipili. Ayan. So ang ibig sabihin lamang po nito ay maaaring magtagal pa ang botohan sa kasaysayan kasi pagkatapos ng ilang siglo o ilang daang taon ay wala pang nahahalal na Santo Papa sa loob lamang ng unang botohan. So tulad din ng nangyari ngayong gabi, ito rin po ang maitatala sa kasaysayan. So bukas aabangan na naman po natin kung ano ang magiging kinalabasan ng kanilang conclave o botohan. Marami ang nagbabanggit ng ilang mga piling pangalan mula sa mga kandidatong kardinal at kasama parati diyan ang sariling ating si Cardinal Luis Antonio Tagle mula dito sa Pilipinas. Ang isa pang parating binabanggit, Pinky and Willard, ay itong kardinal mula sa Italia na si Cardinal Parolin. Kaya mamaya babalik tayo mula pa rin dito sa Vatican para suriin pang mabuti ang dalawang personalidad na ito na binabanggit nilang mga front runners. Pinky? Maraming salamat sa iyo, Corina Sanchez Rojas. Babalikan ka namin maya-maya lamang. Hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng mga OFW na makilahok sa online voting para sa midterm elections. Ayon po kay PBBM, mas madali at mas mabilis na ang overseas voting dahil hindi na kailangang bumiyahe o pumila sa mga embahada. Nag-umpisa ang online voting para sa mga OFW noong April 13 at tatagal hanggang sa araw mismo ng halalan sa May 12. Tuloy-tuloy po ang overseas voting para sa halalan 2025. Ito po
ang inyong pagkakataon na makilahok sa kinabukasan ng ating bayan. Sa pamamagitan ng online voting, may papahayag ninyo ang inyong boses na mabilis, ligtas at maayos. Gamitin natin ang karapatang ito. Piliin natin ang kandidatong may malasakit, kakayahan at may panindigan. Sa tamang pagpili, sama-sama natin bubuuin ang bagong Pilipinas. Simula na ngayong Huwebes ang 3-day meeting de avance ng ruling party na Asenso Manileño. Ang latest sa Manila elections sa agenda report ni Paulo Barcelon, live mula sa Delpan, Tondo. Paulo, bakit nga ba dyan ang unang stop ng mga meeting de avance ng Asenso? Willard, magandang gabi. Target kasi ng Asenso at maging ng ibang mga kandidato sa Maynila na makasungkit ng boto dito sa Tondo. Kaya ito ang unang pit stop ng Asenso Manileño at ang kanilang mga meeting de avance ilang araw bago nga ang halalan sa Lunes. Baluarte din ito at dito nagsimula sa politika ang karibal ng Asenso na si dating Manila Mayor Isko Moreno Domagoso. Umaga pa lang, nag-motorcade na si incumbent Mayor Honey Lacuna sa District 3 ng Maynila. Sinuyod ni Lacuna ang mga masisikip na kalsada at inikot ang lugar ng Santa Cruz. Isa ang distrito sa mga hawak ng Asenso sa Kongreso na kinakatawan ni re-electionist Representative Joel Chua. Sina Chua, 6th District Representative Benny Abante at Asenso Chairman 2nd District Representative Roland Valeriano ang naging target kamakailan ng mga pangungutya ni Vice President Sara Duterte dahil sa kanilang Quadcom hearing sa Kamara sa war on drugs ng Duterte administration at sa confidential funds ng OVP. Ang majority na ito ang nais ngayong kapitan ng Asenso sa halalan dahil hawak nila ang 5 sa 6 na House seats ng Maynila. Sinusuyod din ng Asenso ang Tondo na kilalang baluarte ng Karibal na Yormes Choice ticket. Kaninang hapon naman, parola ang isa sa mga inikot ni Bilyonaryo Mayoral Bet Congressman Sam Verzosa. Alam niyo yung mga daan na maayos pero ginigiba para na maging proyekto. Ayoko na mangyari yan sa Maynila. Gagawin nating transparent at accountable ang Maynila. Iyon! Pag meron tayong budget, may gastos, ipapaskil ko yan sa labas ng City Hall. Makikita ng bawat Manileño saan napunta ang pera ng mga tao. Kagabi, mga komedyanteng sina Jose Manalo at Wally Bayola ang nag-endorso sa kandidatura ni SV. Sina Jose at Wally ay mga host ng noontime show na Eat Bulaga. Programang sandaling naging host si Moreno bago natalo ang Tape Incorporated sa kanilang copyright case laban kina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Kung artista lang naman ang usapan, mismong si Isko ay nakilala sa mga pelikula at television series hanggang basukin nito ang mundo ng politika. Matapos matalo noong 2022, buhay artista rin si Yorme kung saan naglunsad din siya ng online talk shows. Ngayon, 2 artista ang kasama ni Isko na balak din sundin ang kanyang yapak. Sina 3rd District Councilor candidate Mocha Uson na naging kontrobersyal kamakailan dahil sa kanyang campaign jingle at ang anak mismo ni Domagoso na si Joaquin na tumatakbong konsehal naman sa unang distrito. Willard, sa ngayon ay inaantay nating magsimula ang programa dito sa Delpan, Tondo dahil 2 meeting de avance ang gagawin ngayon ng Asenso Manileño. Pagkatapos dito sa Delpan ay pupunta naman sa District 2 sina Mayor Honey Lacuna at Vice Mayor Yul Servo Nieto, habang sa hindi kalayuan dito sa may area din ng Tondo ay nakatanggap tayo ng information na dito rin ginagawa sa ngayon yung isa sa mga meeting de avance ng Team Yormes Choice. Kung may dadaan ba doon na national candidate ating inaabangan, pero ang sigurado ay yung dating mag-ate na ngayon ay magkahati na sa kanilang ambisyon na bumalik sa City Hall ay nandito mismo sa baluarte ni Isko sa Tondo. Willard? Maraming salamat sa iyo, Paulo Barcelon. Nag-uulat live mula sa Delpan, Tondo sa Maynila. Sa Makati, hindi lang politika ang nakataya, pati pamilya. Muling haharap sa isa't isa ang 2 magkakamag-anak para sa mayoral seat ng lungsod. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Isa sa mga inaabangan ang eleksyon sa Makati.
tapatan sa pagitan ng isang orihinal na Binay at isang personalidad mula sa pinagsanib puwersang pamilyang Binay at Campos. Hahatol ang Makatizens kung sinong mananaig bilang mayor, kina Senator Nancy Binay at ng kanyang brother-in-law na si Makati City 2nd District Representative Luis Campos Jr., asawa ni incumbent Mayor Abby Binay Campos. Ika nga, it's a family feud. Pero kung ating bubusisiin, hindi ito ang unang labanan ng Binay at Binay Campos. Noong 2019, ang magkapatid na Abby at Junjun ang nag-agawan sa mayoral seat sa isa sa pinakamayamang lungsod sa bansa. Naipanalo ni Mayor Abby noong taong yun ang kanyang ikalawang termino. Bigo naman ang nakababatang kapatid na si Junjun na makabalik sa pwesto. Ngayong matatapos na ang ikatlo at huling termino ni Mayor Abby sa Makati, wala raw siyang ibang pinagkakatiwalaang magpapatuloy sa kanyang mga maiiwang proyekto kundi ang asawa. Unang araw pa lang ng COC filing noong nakaraang taon, naghain na si Senator Nancy ng kanyang kandidatura sa pagka-mayor ng lungsod. Umasa siyang makukumbinsi ni Mayor Abby ang kanyang asawa na wag nang tumuloy sa pangangandidato. Pero makalipas ang 4 na araw, sinamahan pa ni Mayor Abby si Congressman Luis sa pag-file ng kanyang COC. Isa lang ang mensahe ni Congressman Luis para kay Senator Nancy noon. I wish her all the best and I hope she has a happy life. Nang matanong tungkol sa umano'y kagustuhan ng kanilang amang si dating Vice President Jojo Binay na suportahan niya ang kanyang ate Nancy, hindi ito pinaniwalaan ni Mayor Abby. Well, I think that is his position. Unang-una, hindi naman nga kami nag-uusap. And yun yung sinasabi nila na yun daw po yung gusto ng ama namin ay wala naman yung sinasabi yung aking ama sa akin. Ibinunyag din ito na hindi siya sinuportahan ng kanyang ate noong 2019, kaya ironic daw para sa kanya na hingi nito ang kanyang suporta. Ang Binay Patriarch ang nagpahayag ng suporta kay Mayor Abby noong 2019, habang nakuha naman ni Junjun ang suporta ng buong pamilya. Ngayong taon, ibinigay ng dating VP ang kanyang suporta kay Senator Nancy. Present pa ito sa campaign trail ng senadora. Buong loob naman ang pagsuporta ni Mayor Abby kay Congressman Luis. Pansin ito sa bawat poster ng kongresista na nakakalat sa lungsod kung saan magkadikit ang kanilang mga pangalan. Gayon din daw ang nakalagay sa opisyal na balota. Batay sa isang survey noong nakaraang buwan, lamang ng bahagya si Congressman Luis kay Senator Nancy, 45 to 42%. Kabaliktaran ito sa lumabas noong March kung saan nanguna pa si Senator Nancy, 47 to 40%. Ilang araw na lang bago ang halalan at lumalabas na magiging mahigpit nga ang labanan sa pagitan ng magkakapamilya. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Kinwestiyon ni Pasig mayoral candidate Sara Diskaya ang umano'y sobrang budget na inilaan para sa pagpapagawa ng bagong City Hall. Pero ang kampo ni Mayor at re-electionist Vico Soto ayaw na raw patulan ng issue. Yan ang agenda report ni Hannah T. Ang 9.6 billion dapat ipamuhunan sa tao, di lang sa gusali. Ganito ang komento ni Pasig mayoral candidate Sara Diskaya sa halaga ng planong New Pasig City Hall building. Una nang sinabi ni Pasig City Mayor Vico Soto sa isang panayam na base sa konsultasyon sa ilang eksperto, di na pwede ang retrofitting sa lumang City Hall. Batay din sa visual observation, kita ang mga bitak o mga sira sa lumang gusali. It's a ticking time bomb, basically, and it really will not survive a big earthquake. Nakakapag-ipon din ng Pasig ng 1 bilyon kada taon na anya pwedeng magamit sa transformation ng bagong City Hall building nang di naaapektuhan ng mga programa ng syudad. Nagbahagi ang Diskaya Camp ng detalyadong breakdown sa plano nilang alternatibo sakaling si Diskaya ang hahawak ng pondong ito. Parehong laki raw ng bagong City Hall ang plano niyang itayo na future-proof at earthquake-proof sa halagang 2.7 billion lang. Meron din siyang planong 11-story hospital para sa syudad na nasa 500 million pesos daw ang proposed fund. 5 naman na 11-story housing buildings sa halagang 2 billion. Suma total, nasa 8.7 billion lang ang mga ito, kasama ang iba pang mga proyekto. Kilalang developer ng mga gusali ang pamilya Diskaya na nagmamay-ari ng St. Gerard Construction. Sapagkat hindi naman po pakikipag-away ang nais namin. Gusto nga namin makatulong pa.
At si Ate Sara po, kaya po siya tumatakbo dahil gusto po niyang mas makatulong pa sa mas malawak na paraan. Kasi totoo naman, hindi mo kailangan maging politiko para makatulong ka. Nakakatulong po kami ng 5% sa sarili naming paraan. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel kunin ang panig ni Mayor Vico tungkol dito. Pero ayon sa kanyang kampo, di raw papatulan ng alkalde ang ganitong issue at mas gusto niyang tumutok sa kampanya ng Team Giting ng Pasig. Para sa Agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Mula sa protesta hanggang sa palitan ng akusasyon sa social media, umiinit din ang politika sa Laguna. Sa gitna ito ng nakaumang na 2 disqualification case laban sa gobernador at kanyang may bahay. Ang detalye sa Agenda Report ni Joash Malimban. Mga pakulo nyo Umabot sa pagbabato ng teargas ang protesta sa labas ng Laguna Provincial Capital. Sa isang Facebook post ni incumbent Governor Ramil Hernandez kaninang umaga, sinabi niya na drama lang umano ito ng grupong Solid Lagunense. Ang di umano'y parehong grupo na nagprotesta sa harap ng Commission on Elections kahapon. Paglilinaw ni Hernandez, hindi mga otoridad ang nagbato ng teargas, kundi galing mismo sa grupong nagprotesta para raw magmukhang violent dispersal. Ang kanilang mga hawak na banner, may panawagang labanan ang vote buying sa kanilang lalawigan. Sa ibaba nito, ang mga katagang sponsored by Solid Lagunense, habang naka-red highlight ang salitang Sol. Agad itong sinagot ni gubernatorial candidate Sol Aragones sa isang Facebook Live at sinabing hindi galing sa kanyang kampo ang mga nagpoprotesta mula pa kahapon. For the record, wala ho kaming ganyang grupo na nagpunta dyan dahil hindi ko style yan. Nagsagawa ng isang prayer rally sa harap ng komisyon kahapon ang isang grupo na may hawak na kaparehong banner. Pinangunahan sila ni Attorney Ariel Radovan na siyang naghain ng second disqualification petition laban sa mag-asawang Ramil at gubernatorial candidate Ruth Hernandez. Nais daw nilang pabilisin ang pagkakaroon ng resolusyon sa inihaing DQ case sa mag-asawa kahit na nag-file na ng withdrawal ang umano'y petitioners. Ayon kasi sa kanila, forged ang kanilang mga pirma at hindi naman talaga sila humarap sa kahit na sinong abogado para magreklamo ng vote buying laban kina Hernandez. Depensa ni Radovan, ang nagnotaryong abogado lamang daw ang makapagpapatunay nito. Pinuntahan ng Bilyonaryo News Channel ang abogadong nagnotaryo ng petisyon na si Attorney Dan Rafael Hain Palis ayon sa dokumentong isinumite sa COMELEC. Kasalukuyang nagtatrabaho sa Youth Development Office ng Cabuyao City si Palis sa ilalim ng pamunuan ni Mayor Dennis Hain. Ayon sa source ng Bilyonaryo News Channel, pinsang buo ni Attorney Palis si Mayor Hain at ang kapatid nitong si Konsehal Dondon Hain. Kasalukuyang tumatakbo ang konsehal sa pagka-congressman ng 2nd distrito ng Laguna na tinatakbuhan din ni Governor Ramil Hernandez. Inilahad din ng source na hindi naman daw talaga nakaharap ni Attorney Palis ang mga pangalang nakalagay sa petisyon. Pero nagbase ito sa nasa mahigit 10 submitted statements ng vote buying na isinasagawa umano ng mag-asawang Hernandez. Pauna nang tumanggi si Palis na magbigay ng pahayag habang pinag-aaralan pa umano niya ang sitwasyon. Sa isang exclusive interview sa Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Aragones na posibleng mga kalaban niya ang nasa likod ng mga ganitong taktika. Kwento ko rin yung operation sa akin. Pinagsuot ng t-shirt, ng sol, tapos cup, tapos mamimili ng boto, tapos ibibintang sa akin. May mga ganon. Kasalukuyan pa rin nakabinbin ng 2 disqualification case laban sa mag-asawang Hernandez. Ayon sa legal team nito, maghahain sila ng isang mosyon laban sa naunang DQ case bukas. Pinag-aaralan na rin daw ang paghahain ng administrative case at iba pang posibleng kaso para sa mga sangkot na abogado, sakaling mapatunayang forged ang mga pirma ng umano'y petitioners sa 2nd petisyon. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel. China nanghaharas na naman ng barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Susunod yan sa Agenda.
Traffic check ulit tayo. Sa EDSA White Plains naman, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Nangharas na naman ang Chinese Navy at Coast Guard sa West Philippine Sea at para sa mga eksperto, seryoso at nakababahala ang mga panibagong aksyon ng Beijing. Yan ang agenda report ni Francis Folve. This is not a drill. Actual encounter ang video ng tapatan ng gray ship ng Pilipinas at China sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal nitong May 5. Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nagsasagawa ng routine and maritime patrol ang BRP Emilio Jacinto bilang suporta sa BIPAR at PCG higit 11 nautical miles sa shoal. Nang dikitan at halos makipagitgitan sa kanila ang dalawang Chinese People's Liberation Army vessel, Jinkai II class frigate na may bow number 554 at 573 at isang Chinese Coast Guard vessel. Alam mo, sa lawak ng dagat, pag hindi normal na biyahe ng barko, even 100, 500 is not normal. It is already, kumbaga, magtataka ka na bakit lumidikit ng ganito. Lalo pag ganyan kadikit at sinasabayan ka. It is already, kumbaga, sinusubukan ka na. Sinubukan rin daw ng CCG Vessel 5403 na harangan ang navigational path ng BRP Emilio Jacinto. Nilabag daw ng Chinese troops ang international regulations for preventing collisions at sea. Dagdag ni Trinidad, nagkaroon na rin ng parehong insidente ng gray ship to gray ship encounter. May 2 taon na ang nakalipas. Sa kabila ng nangyari, tuloy naman daw ang kanilang maritime patrol. Alarming daw ito, ayon kay international analyst Professor Renato De Castro. Pag nangyari yan, gray to gray, ibig sabihin magkakaroon ng talagang hidwaan na talaga, armadong hidwaan. Kasi pag Coast Guard, civilian lang yan. Pag gray to gray, yung possibility ng tinatawag natin naval clash, talagang pwedeng may kakayanan yan, at kakayanan at kapasidad na talagang mag-exchange ng fire. Dagdag ni De Castro, show of force at deliberate o sinadya ang harassment. Sa ngayon, China raw ang may pinakamalaking hukbong dagat, isang recognized naval power, at may pinakamalaking shipbuilding industry sa buong mundo. Pinapakita rin talaga ng mga Chino na talagang seryoso sila na bakuran ang Scarborough Shoal. Ang tanong dyan, bakit? Bakit nila gusto bakuran ang Bajo de Masinloc? Dati nakikita lang natin dyan yung Chinese Coast Guard, nakikita natin ang presensya ng People's Liberation Army's Navy. Matagal nang hinaharangan ng China ang mga mangingisda sa Bajo de Masinloc. Sa kabila ng panibagong Chinese bullying, tuloy naman daw ang pagpapatrolya ng tropang Pinoy sa ating karagatan. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Mula pa rin dito sa St. Peter's Square mula sa Vatican, nakatutok ang lahat ng mga deboto, mga tao, turista at media sa ikalawang araw ng conclave kung anong usok ang lalabas sa chimney ng Sistine Chapel. Kung matatandaan, kapwa si Pope Benedict at si Pope Francis ay nahirang noong pangalawang araw ng conclave din. Kaya medyo ninenervyos at excited ang mga tao. So, matunog ang 2 pangalan na sinasabing contender, si Cardinal Pietro Parolin ng Italy at si Luis Antonio Cardinal Tagle ng Pilipinas. Yes, a lot of wit and humor. He's always speaking from the heart, so he's that sincere. Ganyan ang pagkakakilala ni Father Emmanuel Alfonso sa tinaguriang Francis of Asia na si Luis Antonio Cardinal Tagle. Dating estudyante ng kardinal si Father Alfonso sa Loyola School of Theology. Nagkasama rin sila sa Jesuit Communications Philippines. Malapit daw sa tao si Cardinal Tagle at madaling lapitan. Isa ngayon si Tagle, ang dating Archbishop of Manila, sa mga likely contender para sa susunod na Santo Papa.
we are expecting our cardinal from the Philippines, but sad to say we haven't had new pope yet. But it's okay. Hindi man nagtagumpay ang unang araw ng botohan ng mga kardinal, puno pa rin ng excitement and anticipation ang mga deboto rito sa Vatican. A male-only conclave is a celebration of patriarchy. A Catholic Church without women has never existed and never will. Smoke out sexism! Smoke out sexism! Pero tila may mangilan-ngilan na bumabatiko sa all-male conclave. This is a sin and a scandal, and so we are here, an international group of women's ordination advocates, lifting up pink smoke as a sign of hope that the church might quickly work to bring women in as equals in every part of the life of the church. Sa harap ng mga issue at kontrobersya, nananalangin ang mga deboto para sa isang Santo Papa na makakapag-isa sa simbahang Katolika na sinasabing divided church. Isang bagay ayon kay Father Alfonso na kayang maisakatuparan ng isang mahabaging leader tulad ni Cardinal Tagle. We will lose him to the world if he becomes Pope. But of course, whatever the world needs and whatever the Spirit wants, so we surrender, you know. So he will be a big loss to the Philippines, but big gain for the world. So, hindi naman ibig sabihin na sila ang pinag-uusapan ay sila na nga ang makakakuha ng 2/3 vote. Itong si Cardinal Parolin at Cardinal Tagle ng Pilipinas, nagkataon lang talaga that factually these are the two names that keep coming up kapag pinag-uusapan kahit ng mga pare, kahit ng mga nag-aaral, mga autor, ordinaryong tao. Pero tatandaan natin na si Jorge Bergoglio mula sa Argentina dati ay hindi naman pinag-uusapan ni hindi nga siya nakalista sa mga sinasabing papabili. Pero siya ang nahirang na Santo Papa. Pinky? Okay, maraming salamat, Corina Sanchez Rojas, and we'll get back to you again maya-maya lamang. Sa puntong ito, makakasama po natin ngayon sa studio si Father Jose Quilong-Quilong, Consultor of Vatican Dicastery for Culture and Education. Father, thank you so much. Maraming salamat sa pagpunta niyo po sa aming studio. Pinky. Father, ano po ang inyong naging pakiramdam nung nakita niyo po, number one, yung black smoke kaninang madaling araw, at yung report po ni Corina nga ngayon, kanina lamang na natapos na rin yung morning voting, that's 2 votes, and still no Pope? Well, that is normal, Pinky, because in 1978, when Pope John Paul was elected Pope, he was elected on the 8th vote. That was the 3rd day. And then when Pope Benedict XVI was elected, he was elected on the 4th ballot. On so the second day. And then si Jorge Bergoglio, Cardinal Bergoglio, Pope Francis was elected on the 5th ballot. That's the 2nd day. So it's kind of rare in recent conclaves to immediately elect a pope within the 3 votes since yesterday. So most likely it's getting more exciting. Most likely maybe later, after the afternoon voting of the cardinals, they might decide already for the majority. That's 89 votes. So it's either for the Philippine time around 11:30 or 12 o'clock midnight or 1 o'clock later. That's the first vote, sa afternoon. In the afternoon. If they decide on the 4th voting, that's earlier, around 11:30. If later, after the 4th voting today, then that's really after midnight. I remember I covered also Pope Francis in 2013. I remember I was called in Loyola House to come to the studio immediately because of the new Pope. So usually within 2 days. Yeah. So maybe just for those who might be a little confused, Father Quilong-Quilong was already telling us na yung unang boto kasi was Wednesday. Yeah. During the first day, there's only 1 vote. Yes. And then ngayon pong araw ng Thursday, we're 6 hours ahead of Rome. There were 2 votes already this morning. So lumabas na po yung black smoke. Black smoke. And also, to be clear about that, doon sa morning session,
isang beses lang maglalabas ng usok. Yes, because so we had the first voting last Wednesday. Pag Thursday, they resumed the voting. Kung wala pa ring majority yung second voting, they immediately proceed to the next voting. And then, kung wala pa, then black smoke. If the second voting sana kanina, if there was already a majority, then that would have been a white smoke. Alright. Si Father Kilong-Kilong, alam ko kasama niyo din si Corina, hindi ho ba? Yes, that was... Kailan po yun? That was 2005. I think Corina would remember. Maybe that was my debut in the media coverage. Corina was looking for a resource person in the Vatican. And I was convinced by the ambassador then, Ambassador Philip Luillier, to help the ABS-CBN group. And Corina was the anchor. And so we worked together. And in fact, right there when Pope Benedict was elected, I handed to Corina already the summary of the life of Cardinal Ratzinger, who became Pope Benedict XVI. Right. And habang sinasabi niyo po yan, makakasama din po natin si Corina at meron po siyang ilang mga tanong sa iyo, Father. Corina, go ahead. Okay, kahit isang tanong lamang, Pinky, para kay Father Kilong-Kilong. Father Kilong-Kilong, hello. Hello. It's nice to see you again and work with you again. So, ito pong kongregasyon na nagpalabas po sila ng mga panuntunan seemingly, actually describing what kind of pope the cardinals should be looking out for and voting for. Binanggit po dito sa mga kalidad na ito ng pipiliing bagong Santo Papa yung kayang mapagkaisa ang dibisyon ng simbahan, mapalapit ulit ang mga deboto sa Katolisismo, kaya po niyang lumapit sa mga tao, at ganun din po yung concerns ng simbahan, ang giyera, economic strife, yung pagkalito ng mga tao sa buong mundo. Sino po ang gumagawa ng mga panuntunang yan? Is that a collegial decision? Dahil kung babasahin po natin ang mga kalidad, lalong na-excite ang mga fans ni Cardinal Tagle dahil parang swak po siya doon sa sinasabing panuntunan na liberal ang dapat na sumunod sa yapak ni Pope Francis. Corina, my response to that, yung title ng Pope ay Universal Shepherd. Yung word na shepherd is after Jesus, the Good Shepherd. Kaya tinatawag din siya na Vicar of Christ. So kung meron mang ganong parang mga qualities of the new Pope, it should be really the qualities that would reflect Christ as the shepherd. At saka pinag-uusapan din yung mga qualities na yan during the congregation prior to the conclave. Kasi nga nagbabago yung simbahan, may sinasabi nga sa Latin, Ecclesia Semper Reformanda, that the church always needs a reform. So kung ano yung status ng church at that particular historical period, yun din ang hinahanap nilang qualities for the Pope to respond to that historical period. So, natural yan, Corina, na merong ganong qualities na hinahanap sa congregation, yung sinasabi mong congregation of the cardinals. Malinaw din yung need for unity, pero yung unity na yon, the question is, how do we achieve that unity? So, bawat Santo Papa, bawat leader, merong sariling style to make that unity possible. But again, the unity is always following the gospel, yung ebanghelyo na sinasabi ni Kristo na dapat tayo magkaisa because Jesus and the Father and the Holy Spirit, they are one. So yung pinaka-ministry ng Pope is to strengthen that unity because we belong to the church and the church is a church of communion. Tama. Lahat po ng inyong mga sinabi parang nakapaloob nga po doon sa binigay po nilang press release sa media. At sabi nga po nila,
ang tila tinutukoy daw nitong mga panuntunang ito ay isang liberal na mag-isip at magdesisyon na susunod na Santo Papa. Ayan. Kaya lalo na e-excite ang mga Pilipino po dito na talagang gusto po nila na magkaroon ng Pilipinong kardinal. Magbabalik pa rin kami, Pinky. Nandito lamang kami para sa susunod nating panauhin at para magbantay pa rin dito mula sa Batikano. Thank you, Corina. At balikan natin ngayon si Father. Father, is it fair kapag often kasi it's being asked among cardinals kapag nakikita po nung ilang mga media sa sidelines, papasok siguro sila ng St. Peter's Basilica. What kind of Pope do we need next? Kailangan ba liberal o kailangan ba traditional o conservative? Well, Pinky, those are labels in a way to help us deal with the complexity of the church and the leaders that we need to address the complexities of the church. Pero yung labels na yan would not be able to capture the charism o kung ano yung biyaya ng pagiging Santo Papa. Kasi bilang Santo Papa, as the universal shepherd, yung pinaka-primary ministry niya is the gospel, the ebanghelyo. I would not say conservative, progressive, liberal, but the Pope should be evangelical. Meaning, yung kaniyang ministry, his message, his leadership should reflect the values of the gospel. So, yung yung desires ng mga different groups would be united if we move beyond particular agenda, because the Pope, as the leader of the church, he has the charism to see the universal needs of the church, not only to respond particular groups kung ano yung agenda nila. Pero ang pinaka-foundation, kaya nga I always emphasize with Pope Francis, yung first gesture niya to bow before the people to ask for prayer, Pope Francis underlined the spiritual dimension of the ministry. So ganun din yung next Pope. The primary mission is spiritual, to confess Christ in today's world and to make the gospel relevant, to break the word of God in the present context, which will be very challenging because of our postmodern culture. Medyo talagang malaking hamon ito for many of the groups. Father, I think it's nice that you actually pointed out that the gospel has to be relevant doon po sa to the faithful, Yes. para po mas maging malakas yung ating pananampalataya, and also to have the younger generation also keep the faith, no? We're talking about what? A 1.4 billion Yes. strong? 1.4 or yung iba po sinasabi 1.6 billion. Yes. Father, how important is of course, it's very important to elect the new Pope, but in terms of coming from a Pope Francis, meron din naman pong nagkikriticize sa kanya. Yes. Pero marami din pong nagsasabing napalapit sila Yes. sa simbahan dahil po sa mga values and attributes ni Pope Francis. Gaano ho ka-importanteng siguro masunod? Tama ho ba yun yung mga inumpisahan ni Pope Francis? Pope Francis, in a way, he came from Latin America. Again, the context helped in terms of his style of leadership as a pope. Kasi sa Latin America, popular yung popular religiosity, his work with the poor. So malapit talaga siya sa mga tao. And it's surprising because during the time of Pope Francis, imagine he had 50 million followers sa kanyang Instagram. And is followed by the young, which was not the case in the previous periods. So he was able to really connect and proclaim the gospel now, no, especially with the young. Yun ang pinakahamon. So if only that we stick to the gospel and how we make the word of God relevant today, any pope is called to continue that ministry. Kasi yun naman talaga ang pinaka-ministry ng Pope as head of the church, to confess our faith in Christ and to advance
the values of the gospel. Iba-iba lang yung style. Opo. Iba-iba lang yung style. At marami ho sigurong nagustuhan yung style ni Yes. Pope Francis. Isang, siguro last question, Father. What are your thoughts sakaling si Cardinal Tagle kasi nga, sinasabi, isa siya sa mga front runner, ang maging susunod na Santo Papa? That's a very sensitive question kasi normally, lalo sa ngayon, sa conclave, ang pinagdiinan natin is really the prayerful the atmosphere to help the cardinals choose the next pope. But again, hypothetical, kung talagang pipiliin ng cardinal electors na merong pope from this part of the world, is a recognition of the gift of faith from our country, from the Philippines. We are the biggest Catholic country in this part of the world. And again, for the cardinal electors, if they choose our very own Cardinal Tagle, it's a recognition of his particular charism na hindi lang pang Pilipinas o pang Asia, but for the universal church. If they are moved by the Holy Spirit to choose him. But again, we are not here to kind of predict or make our choices. It's up to the cardinal electors. Right. Our main concern now is to pray that the Holy Spirit will guide them, and that whatever is the outcome, we obey and we submit, no? Yeah. Our obedience to the new Pope. Father Jose Kilong-Kilong, consultor of Vatican Dicastery for Culture and Education. Maraming salamat po sa inyong oras, Father. Thank At you. syempre, babantayan natin ang mga kaganapan mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw. At syempre, kung wala pa, sa susunod na araw, Biyernes. Thank you again, Father. Thank you. Paglago ng ekonomiya, bahagyang bumilis noong unang quarter ng taon. Susunod yan sa agenda. At isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour sa Elliptical Road sa Quezon City. Moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Light naman ang kabilang lane. Nakapagtala ng 5.4% GDP ang Pilipinas para sa first quarter ng taon. Bahagyang bumilis pero mas mababa sa inaasahan ng marami. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Tumaas sa 5.4% ang gross domestic product o GDP na sumusukat sa kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyong mula sa bansa. Bagamat bahagyang mas mataas ito kumpara sa nakaraang quarter, significantly lower naman ito sa 5.9% na naitala sa kaparehong panahon noong 2024. So while this pace falls short of our initial expectations, it reflects developments from the broader global context of tempered economic activity amid persistent uncertainties. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pumalo sa 6.587 trillion pesos ang kabuang halaga ng ekonomiya. Pangunahing nag-ambag sa GDP ang sektor ng wholesale and retail trade, financial and insurance activities at manufacturing. Samantala, malaki rin ang ambag ng domestic demand, kabilang ang household consumption, sinundan ng government expenditure at construction. Domestic demand remained a key pillar of growth. Easing food inflation supported household final consumption, which grew by 5.3% year-on-year, which is faster than the 4.7% growth recorded in Q4. Bagamat tumaas ang exports ng bansa sa 6.2%, malaki ang binawi sa imports na umakyat din sa 9.9% o isa na namang trade deficit. At kahit pa tumaas sa 7.5% ang gross national income, nananatiling hamon ang pagiging middle-income economy ng bansa. Our challenge is really to get out of this middle income trap. And to be able to get out of this middle income trap hopefully very quickly, it's really about being able to diversify. So
It has to do with economic diversification, has to do with technology adoption. With technology adoption, then you can have greater labor productivity. And Para sa DepDev, nakakatulong ang patuloy na pagbaba ng interest rates na minamando ng Bangko Sentral. we think that there's really room for more easing. And if we can have deep capital markets, that's the first one. And if we can have a lower cost of financing, lower cost of investments by this positive policy action, then that can really boost investments. So it will be really very positive for growth. Sa kabila ng pagbagal sa ilang sektor, hindi pa rin tuluyang sumusuko ang DepDev sa kanilang growth target na 6 to 7%. So for the rest of the year, we need to grow by 6.2% in order to achieve the lower end of in order to grow by 6% for the whole year of 2025. This is actually within the range of possibilities. Next week, nakatakdang magpulong ang Development Budget Coordination Committee o DBCC para i-review ang kanilang assumptions para sa taon. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Black smoke pa rin matapos ang morning vote sa PayPal conclave sa Roma. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check sa Commonwealth Tandangsora naman, mabagal ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview, light naman ang kabilang lane. At kasama po natin ngayon si Professor Joselito Zulueta, Analyst for Church Affairs ng USC Department of Journalism. At syempre, ang ating kasamang si Corina Sanchez Rojas live mula po dyan sa Vatican. Professor, good to see you again. Good to see you Maraming again. salamat po sa Thank inyong you. oras. Wala pa tayong Pope. Wala pa, oo. Inasahan mo ba na magkakaroon this soon, this early? Yes. No, I didn't expect na magkakaroon ng Pope very, very early. I think there will be several ballots pa in order for the cardinal electors to coalesce to siguro in the top 2 candidates. No? So it will take some time sa tingin. So mamayang hapon sa Roma where Corina is, meron pang 2 botohan yan at ang oras niyan dito sa Pilipinas would be around 1 a.m. and for siguro maybe an hour or 2 after that. And speaking of Corina, meron atang mga tanong din si Corina for you. Professor Corina, go ahead. Thank you, Pinky. Kay Professor, what do you think from where I'm standing? It's been looking good for our own Cardinal Tagle. Or is this wishful thinking? Parang lumalabas po kasi na mula sa mga panuntunan mismo mula sa kongregasyon ng mga kardinal, tumutukoy sila ng isang Santo Papa na ang mga katangian naroon lahat sa ating sariling Santo Papa. Or are we being conceited? Sa palagay po ba ninyo, malaki talaga ang posibilidad ni Cardinal Tagle na siya po ang mapipili? Well, the last time I said na there would be pros and cons for Cardinal Tagle to be named the Asian Francis. No? The pros is that he indeed had worked with Pope Francis.
He is a Vatican insider, and he heads the number 3 dicastery in the Holy See in the Vatican. What would be the con would be the fact that he is associated with Pope Francis, and there are some cardinal electors who would be a bit wary of pushing ahead with all of the reforms of Pope Francis, considering that yung pastoral initiatives ni Pope Francis, some of them tested the limits of yung doctrines ng church, no? So there would be the pros and the cons, no? But ngayong itong mga initial ballots na to, nagta-testing yung yung mga cardinal electors, no? I'm pretty sure andun yung pangalan ni ni Cardinal Tagle sa mga initial ballots, no? Pero we will see how this will progress, no? Kasi nga I have felt na hindi it will last for several ballots more before the cardinal electors would coalesce into the top 2 candidates, no? Well, I still feel the top 2 candidates would be Cardinal Tagle and Cardinal Parolin, but we'll see. Ayun, what is the likelihood, huling tanong na lamang po, ano po ang mga tsansa na labas po doon po sa 20 nakalistang papabili ang mahihirang ulit na Santo Papa, yung hindi kilala, hindi pinag-uusapan tulad po ni Jorge Bergoglio dati na naging si Pope Francis? Well, most of them pinag-uusapan. I think not too many people are talking about Cardinal Erdo of Hungary, no? And Cardinal Erdo would be somebody who would be both associated with Pope Francis and at the same time somebody who would be palatable to the more conservative sectors of the College of Cardinals, of the cardinal electors, no? And si Cardinal Erdo of Hungary had already been here in the Philippines. He was here in 2016 during the Eucharistic Congress in Cebu, no? So and in fact he appealed to a lot of the bishops and cardinals who were present during the Eucharistic Congress in Cebu. So yun, no? Most of them are most of the papabilis are quite known to the public, no? So but of course the best known would be Tagle and Parolin, no? So I think habang tumatagal yan, let's see, no? Some of the papabilis would be introduced into the ballots, no? But I feel na the top two there in the balloting would be still Parolin and Tagle. Yes, mabanggit ko lamang po, Professor, nababanggit din po dito not once or twice, ang pangalan po ni Cardinal David, who is not included in the regular lists of papabilis, pero siya po ay described as decisive at binabanggit po ang kanyang pagiging bokal tungkol sa politika sa Pilipinas. Kaya parang iyon daw ang pangangailangan ngayon ng modernong panahon. Yeah. Since Bergoglio became Pope, so yung choice ng Pope moved to the Latin America, papunta na siya sa Global South. No? So Latin America, and now it's Asia. So now we're looking closely at Cardinal Tagle. Pero contiguous to Cardinal Tagle, him being also somebody from Asia would be Cardinal Pablo. No? So I think Cardinal Pablo is a dark horse. No? So I think they will consider him. And he has meron siyang international exposure, no? He studied at Louvain in Belgium, tapos he studied biblical archaeology in the École Biblique of the French Dominicans, no? So he's knowledgeable with French, no? Kailangan medyo marunong ka ng international languages, no? And I think he knows Spanish, no? And some Italian, no? So kailangan meron siyang ibig ko sabihin, he could talk to the other cardinal electors and the cardinal electors could somehow size him up na they will see na ito pwedeng Pope to kasi you need somebody may international projection. Yeah, right. Yeah. Okay, so si Professor Zulueta will still be our guest sa On Point maya-maya lamang. So in the meantime, pasalamatan natin si Corina. She's back. Corina? Corina, go ahead. Mamaya. Kasi I'm there.
Yes, okay, manonood ako ng On Point mamaya. And thank you very much, Professor. Thank you. Kami po ipatuloy na magbabantay dito at magkakaroon na naman ng 2 botohan mamaya. Baka madaling araw na dyan sa inyo, pero kami dito ay mananatili at malamang na live tayong magbo-broadcast mamaya at tingnan natin, baka sumunod na naman sa nakaraang kasaysayan itong sa pangalawang araw pa lamang ay magkaroon na tayo ng Santo Papa. So, tingnan natin sa susunod na 2 balota. Mula pa rin dito sa Vaticano, ako si Corina Sanchez Rojas, nag-uulat ng live para sa Billionario Channel. Alright, abangan niyo po ang karagdagang detalye ng ating coverage with Corina Sanchez Rojas over there in Rome. Babalikan po natin siya tonight. Thank you, Corina. And of course, to Professor Zulueta. Professor, thank you sa ngayon, pero babalik ka po in a couple of minutes on point. Iisa-isahin po natin yung tinatawag na mga papabili para mas makilala natin sila through Professor. We'll be back. Thank you. Ito, hirap bang mag-decide kung anong kakainin? What if ang chef na yung bahala? Yan ang kakaibang gimmick sa isang luxury resort sa Siargao kung saan hindi uso ang menu. Silipin natin sa Billionario Bites ng ating lifestyle host, Marie Lozano. Walang menu, walang problema. Dito, you don't order, you trust. The chef plays with what's fresh, what's local, at what feels right in the moment. Surprise ang every course. Ika nga nila, no expectations. Yan ang susubukan natin ngayon sa Billionario Bites dito sa Siargao. Ang no-menu concept ay matitikman sa luxury resort na Naipalad Hideaway. What I also like is this concept you guys have with no menu, no schedules, nothing whatsoever. Okay, how did you guys also think about that? I think we are trying so much over the past years, and like always you go to different country, different town, different hotel. You go to the restaurant quickly to have some meals. You open the menu, different language. It's like, okay, what is good in there? You know, it's like you can't read half of what is written in there. There are no pictures. You say, okay, you take something, you wait for half an hour, get your food, and it's not what you liked. So you're wasting some time, and then it's not fun. You know, like you go to next town after, next day, take different flight. And then next hotel, same thing. It's kind of removing the decision making somehow. So again, it's a way to make us free. You know, you don't have to decide about what I'm gonna eat today, what I'm gonna do today. So the team is there basically to help you and create your day, live at your own rhythm somehow, but help you to make your day. Every day should be an excitement, should be a new adventure, it should be a day of discovery. So and that's what it's all about at Naipalad. Yeah. Bago ka pa man dumating, kinikilala ka na ng Naipalad team. Inaalam na nila ang preferences mo mula sa allergies hanggang food cravings. The difference here is that we don't have really a menu. So basically, we're working with all the fishes and the seafood we got delivered in the morning from our fishermen, and based on that, we're creating our menu for the day. So I know you're lactose intolerant. Thank you so much. No, egg yolks. We're aware about that already. Yes, so. Wow, I love it. I love that you take the thinking away from me. Yes. Like I just feel like I'm coming here and you're just doing everything for me. Yes, basically, whatever you say, we try to make it happen, like you say. Sa no-menu concept, tinatanggalan ka ng pressure sa pagpili. Kaya ang role mo, magtiwala at ang kanilang team ang bahala sa'yo. At kung ang meals ay personalized, ang dining location naman ay surprise. May iba't ibang dining spots na pwedeng pagpilian, kaya every meal feels like a new experience. We don't have a restaurant or a reception, because the whole island is a reception and a restaurant. So we have here 18 different destination dining. So we try to surprise the guests every single day. Different venue for breakfast, different venue for lunch, different venue for dinner. Ang peg ng no-menu concept? Para bang nasa bahay ka lang, pero ang bahay isang exclusive luxury resort. Okay, so this is our first dinner, and it's a 4-course meal. We're having it at the Treehouse, and it's so romantic. Okay. So I'm gonna eat the first dish. It's the tuna macaron. Wow. And this is the Parmesan churros. Oh my God, I didn't even realize I was
afraid to eat this because I'm lactose intolerant and they served me a Parmesan churros. And it's lacto-free because I told them that I have intolerances to lactose. This is a perfect dish. So this is too cute to eat. This dessert is coconut parfait. So cute. I don't want to touch it. It's good. What a good ending. Minsan, ang pinaka-memorable na experience ay hindi natin pinlano. Sabi nga ni Hervé, live at your own rhythm. Yung hinahayaan mo lang mangyari. Isang curated experience made just for you. Para sa Agenda, Marie Lozano, Billionaire News Channel, Siargao. Ganda ng ending yan. Sakto. Dinner time. Palaging ganyan yan, si On Marie. point. Oo. So patuloy ang pagbabantay natin, no, Willard? Pope Watch. Oo, yung ating Pope Watch. At napaka-crucial nitong oras na to at lunch break doon sa kanila. Dahil usually dito nangyayari yung palitan ng kuro-kuro ng mga cardinal electors, mga ngampanya. In fact, si Pope Francis sa isang lunch break niya naramdaman na siya na ang Ganun ba yun? susunod na Santo Papa. Abangan natin. So, again, 2 botohan. Mamayang hapon sa Rome. Yes. Don't forget, they are 6 hours advance po sa atin. So mga 1 to 2 a.m. sa atin. Sa atin, Ano? Okay. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng. At ako naman si Pinky Webb. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.